salamat sa bawat isa. Tumayo tayong lahat mga kapatid as we worship and clap our hands to the Lord one more time. Thank you, Lord. Amen. Well, it's so good to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Merong mang lugar mga kapatid na magandang puntahan. Wala nang ibang the best na puntahan natin, kundi mga kapatid ang tahanan ng ating Panginoon. Praise God. Let's pray. Purihin ka, Panginoon, kami dadako ngayon, O Diyos, sa pagkikinig ng iyong salita. Mangusap ka, Panginoong malaya sa bawat isa. Thank you for the victory. Thank you, Lord, for bringing us this far. Salamat pa, Panginoon, sa iyong gagawin sa unahan. Salamat po sa mga inihanda, Panginoon. Salamat sa vision na ipinagkaloob sa iglesia. And we believe that whenever you give a vision, Lord, you will always have provision. Purihin ka, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa na narito ngayong umaga, Panginoon. We are here standing before your presence, O God. Dahil nais po namin kumilos ka in a greater way, in a deeper way. In the name of Jesus Christ we pray. Amen, amen, amen. Kung meron tayong mga Bible, mga kapatid, ay let's go to the Word of the Lord. Matthew chapter 5, verse number 6. Matthew 5, verse number 6. And then, Psalm 63, verse 1. Ihanda po natin, mga kapatid. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, because they will be filled. Mapalad yaong nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, dahil sila ay bubusugin. Psalm 63 verse 1 and 2. God, you are my God. I eagerly seek you. I thirst for you. My body faints for you in a land that is dry, desolate, and without water. Verse 2. So I gaze on you in the sanctuary to see your strength and your glory. Sa Tagalog ito po, O Diyos, ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinanabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Ito po yung sulat ni David, mga kapatid. Pinortray niya kung paano niya hinahanap ang Panginoon. Na para siyang uhaw na uhaw sa isang tuyong lupa. No? Can you imagine yung intensity ng kanyang paghahanap sa Panginoon? Pag uhaw na uhaw, kahit mahal ang tubig, mga kapatid, kung nasa isang lugar ka na, uhaw na uhaw, minsan kahit depresyohan yung tubig, isang 500 ml na 50 pesos, parang okay sa'yo. Dahil masatisfy lang yung kauhawan sa loob, mga kapatid. That's how David portrayed his thirst and his hunger after God. Kinauuhanan. Verse number 2. Sa gayo'y tumingin ako sa iyo sa santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian, mga kapatid. Simple po ang nais kong dalhin ngayon, in the school of prayer. Amen. Basic po, no? Basic po nating narinig yung prayer. Pero alam niyo ba, sa Christian walk with God, ito yung madalas na isang tabi natin. At dito, mga kapatid, ang great challenge sa paglilingkod sa Panginoon. Prayer, no? Madaling at familiar po nating pag-uusapan. Ngunit maging ang mga alagad ng ating Panginoon, isang araw lumapit sa ating Panginoon at nagsabi, Lord, teach us to pray. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Now, hindi yun mga baguhan. Mga Hudyo yun na sanay silang manalangin ng 5 beses sa isang araw. Kasi na-raise up sila ng ganun, mga kapatid. Morning, sa sunrise, meron silang prayer. Doon galing din ang Muslim. Dahil doon nila nakuha yung salah, prayer. Merong morning, may 9 o'clock, may 12, mayroong 3 o'clock, mayroong sunset.
5 times. Pero nung nakita nilang Panginoon na nanalangin, sabi nila, Panginoon, turuan mo kami paano manalangin. Naisip nila yung kanilang ginagawa merely out of tradition. Dahil nakita nila. So merong uri ng pananalangin, mga kapatid. Pag-ipag-usap sa Panginoon na hindi lang out of tradition, but out of real communication. Thank you, Lord. In the school of prayer. Marami po ang eskwelahan sa ating panahon ngayon. Ngayon, mga kapatid, nauso na po yung e-learning, e-school. Pwede kang mag-aral na kahit nasa bahay. May mga trabaho na rin po ngayon na electronic na. Instead na pupunta sila sa office, mga kapatid, nasa bahay lang sila nagtatrabaho, no? Kaya nauso ngayon yung mga job online dahil sa ating technology. Ngunit, mga kapatid, ang school of prayer ay hindi ito nagbabago, mga kapatid. Kanina ay pinag-usapan natin yung malaking revival na nangyayari mula pa noong unang panahon. From 1904, na isa sa mga Great Awakening, mga kapatid, sa 20th century, 1904 or 1900s hanggang 1904, meron pong kakaibang nangyari sa mundo na pinuhos ng Panginoon. Isang particular doon sa Azusa Street, Texas, mga kapatid. Doon sa Azusa Street, ang ginawa nila, Seymour, no? Ito yung mga familiar, mga kapatid, sa time na yun, 1900s. Sila po ay merong kakaibang desire, hunger sa Panginoon. Sinabi ng Bible sa ating binasa, mapalad yaong mga nagugutom at nauuhaw. At sinabi ni David, Panginoon, kinauuhawan kita ng aking kaluluwa. Now, in 1904, sila, John Seymour, mga kapatid, ay nag-pray sa lugar ng Azusa Street. At kakaiba yung kanilang prayer. Dahil very deep, at dumating ang panahon, mga kapatid, na nagkaroon ng tinatawag na divine visitation ng Panginoon doon sa Azusa Street. Dahil sa isang gabi, sa kanilang pananalangin, dahil series of nights na kanilang ginagawa, tinatawag nilang mga tent meeting or revival meeting. Prayer. No? Prayer. Walang gaanong programs. Just to pray. Nandun lang sila upang manalangin, mga kapatid. Isang gabi ay dumating ng kakaibang pagkilos ng Panginoon. Na mayroong manifestation, mayroong nag-overshadow ang kapangyarihan ng ating Panginoon doon sa lugar na yon. At habang sila nananalangin, mga kapatid, ay pinuspos sila ng banal na espiritu. At ito ay kumalat, mga kapatid. Sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika na hindi nila maunawaan. At nung nabasa nila, mga kapatid, ito ay reflection, mga kapatid. Ito ay replika sa nangyayari noong first century sa Book of Acts. Na sila ay nagtitipon at dumating ang presensya ng Panginoon, ang Espiritu ng ating Panginoon, at pinuno silang lahat ng banal na Espiritu ng Panginoon at nagsasalita sila ng iba't ibang wika at mayroong manifestation. Mga kapatid, nagulat ang mga tao. And then sa 1900s, Azusa Street, mga kapatid, ganon ang nangyari doon sa lugar na yan. At ang ginawa, mga kapatid, nagkaroon sila ng service na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, mga kapatid. Walang preacher. Ang lahat ng tao ay pupunta lang doon sa Azusa Street. Yung street na yun, mga kapatid, punong-puno ng mga tao. Alam niyo, mga kapatid, yung parang Changi Day. Yung mga tao pupunta doon dahil gusto nilang mamili. That day, hindi siya, mga kapatid, hindi material ang pinupuntahan ng mga tao. Pupunta sila doon sa street na yun upang mapuspos ng kapangyarihan ng Panginoon. History tells us na lahat na pupunta doon, mga kapatid, meron silang ibang experience. And they can literally feel the power of God exploding in that place. Habang iba, mga kapatid, na nandun, nagpipray, ang iba ay, kapag hindi na kaya, mga kapatid, dahil days, ilang araw, mga kapatid, nandun. Ang iba doon, mga kapatid, ay nag-fasting sa lugar na yon. Nagpipray. So sa street na yun, mga kapatid, andun yung mga tao. Ang iba ay nakaupo, ang iba ay nagpuri sa Panginoon. It's a very phenomenal thing na nangyayari, mga kapatid. At mula noon, nagkalat, mga kapatid, ang mga missionaries worldwide mula sa Azusa Street.
Now, sa history, kung tingnan natin mga kapatid, time and time again, may mga tinatawag na awakening ang Panginoon sa buong mundo. Praise God. Meron siyang mga ginagamit ng mga tao mga kapatid upang makakilos siya anytime and whenever na gustong kumilos ang ating Panginoon. Everybody say amen. Amen. Naghahanap ang Diyos mga kapatid ng vessels na kanyang dadaluyan. Na kung babasahin natin mga kapatid ang promise ng ating Panginoon, lalo sa Book of Joel, ang sabi ng Joel chapter 2 verse 28, in the last days. Gusto basahin ito mga kapatid. Joel chapter 2 verse 28. Tingnan natin yung pangako ng Panginoon. Hallelujah. At mangyayari, pagkatapos na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman, I will pour out my Spirit upon all flesh. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula. Now, kailangan maunawaan natin word, prophesy. Kasi ang buong akala natin mga kapatid, yung manghula ikaw ganito, ganyan. No. The word manghula means to preach, prophesy, proclaim good tidings. Yun ang ibig sabihin ng manghuhula or to prophesy. Hindi yan mga kapatid na, kasi nasanay tayo pang manghula, parang palm reader. Ikaw ganito, ang ginawa mo nung nakarang araw, no, it's not mga kapatid. The word prophesy or manghuhula, declare the good things. Ang anak na babae at lalaki, okay? Manghuhula at ng inyong mga matanda ay magsisipanaginip. Dreams. Ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain, vision. Now, may kaibahan yung dreams and visions. Dreams happen when you are asleep, while visions happen when you are awake. Dream. Now, tatlo po ang source mga kapatid ng dream. It could be yung ating subconscious, galing doon mga kapatid, sa ating sarili. It could be galing sa Panginoon, it could be galing sa kaaway, no? Dahil yun ang dreams mga kapatid. But ito na dream ay definitely galing sa Panginoon na panaginip. May mga panaginip ba tayo mga kapatid na very short na galing sa Panginoon? There are mga kapatid na mangusap ang Panginoon in dreams. Kahit mga hari ng mundo mga kapatid, kinakausap ng Panginoon in dreams. Paano kinausap ng Panginoon si King Nebuchadnezzar? In a dream. Na nakakita siya mga kapatid ng napakalaking very grand mga kapatid na bagay. At hindi niya naunawaan. Head, mayroon siyang higanting nakita in his dream. Head of gold. And then, yun pala ay patungkol sa pangyayari in the future sa buong mundo. In a dream, mga kapatid. Now, your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Ang inyong mga binata, young men, shall see visions. Oh, I believe, mga kapatid, ang ating mga kabataan ay makakita ng mga pangitain. Visions, it is a picture in the mind. It's somewhere here. Na kahit nakita, ang vision mga kapatid, kahit gising ka mga kapatid, nakita mo ang present na mga bagay, but vision will go beyond the present. Meron kang nakita sa unahan, I will do things for God. Hallelujah. Gagamitin ako ng Panginoon. May mga pinata, mga kabataan na aking aakayin sa Panginoon. It's a vision. Mga kapatid, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. And then, okay, yun pong sinabi ng Joel, mga kapatid, it's a prophecy. Ibubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu sa lahat. At ito'y nangyayari, mga kapatid, over sa history, time and again. May mga ginagawa ang ating Panginoon. Kung tingnan natin, mga kapatid, meron akong book na binabasa, The Greatest 10 Outpouring Ever Recorded. Maraming revival na nangyayari, mga kapatid. Pero mayroong 10 na very known na mga phenomena na nangyayari sa buong mundo, mga kapatid.
from early century sa church age, mga kapatid. Ibang time, mga kapatid. Isa na doon sa time ni Martin Luther in 1700s. Mga kapatid. Okay? 1500s. 1500s, mga kapatid, doon yung time na naglagay ng 95 theses si Martin Luther doon sa church. Sinabi niya doon, mga kapatid, yung kanyang, nung nalaman niyang katotohanan. So, isang form yun, mga kapatid, ng revival. Mayroon tinatawag na awakening. Mayroon isang revival na nangyari sa Wales, mga kapatid. Walang preacher, Brother Ryan. Nagkaroon lang, mga kapatid, ng burden, yung isa sa mga pupunta sa church. At dahil sa burden niya, mga kapatid, nagkaroon siya ng burden sa kanyang paligid. Hindi iba sa ating panahon ngayon. Dahil sa lugar na yun, sa Wales, mga kapatid, maraming bar, maraming mga, nightlife. Sa time na yun, mga kapatid. Kala natin yung mga red light district ngayon lang. No, sir, noon pa. Kala natin yung mga patutot ngayon. Noon pa, mga kapatid, meron na marami na yung sa old times. Marami ng red light, mga kapatid, noong unang panahon. So, nagkaroon din ng, burden ng kanyang puso. So, nag-pray siya sa Panginoon. Very intense, dahil nag-last ng ibang days ang kanyang pananalangin, mga kapatid. So, Wales, mga kapatid. And then yung prayer na yun, mga kapatid, it so happened one day. Mga kapatid, sa regular day, tinatuloy lang yung prayer niya, mga kapatid, doon sa lugar na yun, mga kapatid, ay nagulat yung mga tao doon sa lugar na yun dahil silang lahat, mga kapatid, nagising ng gabi. Dahil halos lahat sa lugar na yun ay nanaginip. Halos pari-pari yung kanilang panaginip, mga kapatid. Kinabukasan, nagkwentuhan yung mga tao. Doon sa lugar na yun, mga kapatid, nagkwentuhan, di ba? Lalo na old times, mga kapitbahay, magkape, o kaya mayroong panaginip. Ano yun? Halos they found out, mga kapatid, na halos sa lugar na yun, mga kapatid, pare-pareho yung kanilang panaginip about sa pangungusap ng Panginoon. Dahil doon, mga kapatid, sa umagang yun, mga kapatid, that place, it was turned into a prayer place. Lahat, mga kapatid, they prayed before the Lord. Wala sa church, mga kapatid. Doon sa kanya-kanyang mga lugar. It was very powerful. Dahil sa pagkasunod na araw, mga kapatid, bakante na yung mga taverns. Wala nang pupunta doon, mga kapatid. Yung mga inuman ay bakante na. And it lasted for years. It was very powerful to the point na merong recorded na years na walang pumasok doon sa kulungan dahil sa crime. There's only one hope in this world, mga kapatid. I believe in programs upang labanan, mga kapatid, ang crime, mga kapatid. But I know only one thing, mga kapatid, upang pigilin ang tao sa crime, mga kapatid. The moment na kanyang maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. The moment, oh, hallelujah, the God of the universe. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mark 11:24. Therefore I tell you, all these things you pray and ask for, believe that you have received them and you will have them. Ganun kakapangyarihan, mga kapatid, ang prayer, ang pananalangin. Lahat ng ating hilingin sa Panginoon, believe that you receive them and you will have them. Now, baliktad kasi ang prinsipyo ng tao, no? Before tayo mag-believe, receive muna. Receive, then believe. But in the principle of God, lahat ng ating pinagpipray, believe that you receive. And then you shall have faith. Mga kapatid, pananampalataya. Sa King James, itong sinabi ni mga kapatid sa the same verse. Therefore, I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and ye shall have them.
Take note the word desire, mga kapatid. Desire. Mag-umpisa, mga kapatid, ang intense na relationship sa Panginoon, mag-umpisa sa ating desire. Amen. Now, kung bakit, mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon, maraming nauuna na huhuli at maraming nahuhuling nauuna, ang bagay na dahilan din is desire. For example, mga kapatid, meron kang itanim na isang binhi, tapos kahit mahuli yung isa, tapos aalagaan mo, palagi kang abono doon, may tubig siyang supply. Darating ang panahon, mga kapatid, kahit yung nauna ay malagpasan doon sa nahuli. Amen. The same sa ating relationship sa Panginoon. May mga mahuli na dahil sa desire nila makilala ang Panginoon, mga kapatid, they can outgrow anybody. Dahil sa tinatawag na desire sa paglilingkod sa Panginoon. Ang desire, mga kapatid, ay ito yung motivating factor natin sa paglilingkod sa Panginoon. When you have desire na, nobody, mga kapatid, can just pray to the Lord without a desire. Hindi tayo makahigpasa sa dumating, mga kapatid, darating yung prayer, tapos kung wala tayong desire. Kasi normally yung ating flesh, ayaw ng prayer. Ayaw to, mga kapatid. Gusto nito mag-relax, matulog, no? Gusto magbakasyon. Gusto ng flesh, mga kapatid. Dahil sinabi ng Galatians chapter 5, the flesh is always enmity or enemy with the spirit. Palaging nagka-clash ito, mga kapatid. May clashing ito palagi, mga kapatid, yung flesh, no? Yan ang gusto nating naman. Gusto nating relax. Ano? Ang gusto ng laman ng entertainment, no? Minsan gusto natin makapag-last tayo ng entertainment, no? Pero pag mag-pray tayo, parang mahirap kahit 5 minutes, no? The reason why is this. Pakinggan nyo. You cannot talk to somebody na mahaba kung stranger para sa'yo. You don't have something in common na pwedeng pag-usapan. You cannot talk long sa stranger. You can only talk longer to your friend na matagal mo nang nakilala. The reason why maraming naglilingkod sa Panginoon, they cannot invest time dahil stranger pa rin sa kanilang pakiramdam ang Diyos, ang amang pinaglingkuran. Oh, come on. I love you all. Mahal tayo ng ating Panginoon. Siya ang ating amang nasa langit, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. We honor you. Thank you, Lord. Desire. When you desire, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them. Tulungan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Now, this is common. Bakit ko? Now, the Spirit of the Lord wants to share this dahil mayroong planong, napakalaking plano ng Panginoon sa lugar natin. Amen. I know we are in the same page at yan ay kalooban ng ating Panginoon. Darating ang panahon, mga kapatid, na pupunuin ito ng Panginoon ng mga taong makakilala sa Kanya, mga kapatid, maglingkod sa ating Panginoon. They will worship God. They will call on the name of the Lord. And I believe it will happen. Amen. Be willing, maging bridge tayo, mga kapatid. My soul, my heart is envisioning, mga kapatid, na gagawin niya ng ating Panginoon. Gagawin niya ng ating Panginoon. Not for anybody's glory, but that's the greatest purpose of life. Bakit tinawag tayo ng ating Panginoon? Amen. Amen. Yun lang ang mag-last until eternity. Yung tayo, mga kapatid. Things will be left behind. Ngunit ang sino mang tatawagin ng ating Panginoon, sasabihin niya, well done, thou good and faithful servant. Sa bawat isa sa atin. So, hallelujah. Praise God. Psalms 42 verse, tingnan natin, mga kapatid. I thirst for God. Sabi ni David sa Psalms 42. I thirst for God, the living God. Ako'y nauuhaw sa Diyos, ang buhay na Diyos. When can I come and appear before God? Palagi siyang excited, mga kapatid. Alam niyo, pag in love tayo sa Panginoon, or in love with somebody, no? Father Ryan, no? Hindi yan talagang
Kapag na-inlove talaga tayo, mga kapatid, at alam kong nanatili tayong in love, mga kapatid. Kailangan lang minsan alisin yung mga alikabok sa love na yan. Dahil minsan, mga kapatid, pag hindi tayo mag-ingat, no? As fire, kailangan kung gusto mong tuloy-tuloy ang apoy, kailangan alisin mo yung mga abo na nasa ibabaw. Same with love. Minsan, mga kapatid, nandun lang pero may mga abo lang sa ibabaw. Take out the ashes. Tapon natin yung ashes to keep the fire burning. Hallelujah. So David said, God, I thirst for God, the living God. When can I come and appear before God? Excited siya. Kailan kaya uli akong mag-appear? Makarating muli. Pupunta muli sa presensya ng Panginoon. It speaks of the tabernacle na doon nagpipray si David. And then verse 2, sinabi niya dito, mga kapatid, I long for you in the night. Yes, my spirit within me diligently seeks you. Ang aking espiritu ay naghahanap sa iyo. For when your judgments are in the land, the inhabitants of the world will learn righteousness. Yun ang effect, mga kapatid. Kapag merong naghahanap sa Diyos, mga kapatid, from the heart, ang effect, mga kapatid, the righteousness, ang katuwiran ng Diyos ay manahan, mga kapatid. Time and again, mga kapatid, ang history ay nagsasabi, pag merong revival na nangyayari sa isang lugar, mga kapatid, praise God, hindi pwedeng magsama ang crime at saka presence ng Panginoon. There is no such thing, mga kapatid, na pwedeng magsama, mga kapatid, ang kadiliman at kaliwanagan. Kung ang Diyos ang siyang maghari, mga kapatid, oh, praise God, righteousness will reign, the presence of God will reign, mga kapatid, hallelujah. Aalisin ng Panginoon ang problema. Society, mga kapatid. So, when shall I come and appear before the presence of, I long for you in the night. Yes, my spirit within me diligently seeks you. For when your judgments are in the land, the inhabitants of the world will learn righteousness. Pamuhay, mga kapatid, ang katuwiran. 73 verse 25 ng Psalms. Whom do I have in heaven but you? Panginoon, ano ang aking hinahangad? And I desire nothing on earth but you. Now, kailangan titingnan natin, mga kapatid, ang ating mga desire. Well, hindi po, sinabi ng Psalms 37, delight, meron tayong maraming desires, no? Hindi. Hindi man masama, mga kapatid, na mag-desire tayo. Praise God, pagpalayan ako ng Panginoon. Next year, kailangan mapalitan na yung aking lumang Vitekleta. Hindi masama po yung that's a desire. Sabi kasi ng Bible, delight thyself in the Lord and He will give you the desires. Maraming desires, mga kapatid. Pero si David, as a king, makita natin, mga kapatid, meron siyang tinatawag na desire. Whom do I have in heaven but you? And I desire nothing on earth but you. It speaks sa lahat ng desire ni David, ang number one na dinidesire talaga yung Panginoon. Everybody say amen. Hallelujah. Hallelujah. So, makita natin, mga kapatid, dahil yun ang desire ni David, although marami siya, mga kapatid, na failure. Everybody say failure. Marami siya. Hindi siya kakaibang tao. Hindi siya superhuman. Hindi supernatural si David, mga kapatid. He's just like you and me, na maraming failure. Pero makita natin, dahil sa kanyang desire na nakasentro palagi sa Panginoon, nag-establish ang Panginoon ng covenant kay David. Na everlasting covenant. In fact, kapag pagdating ng Panginoon, ang itatayo na uri, na pattern ng kingdom ng Panginoon is like David. The kingdom, He will restore the kingdom of David. Bakit, mga kapatid? Yung tabernacle of David, nakasentro palagi sa pagpupuri sa Panginoon. Si David ay hindi nag-reserve. Brother Mike, kapag ang sabi ng Bible, kung basahin natin, mga kapatid, ang Book of Kings, nung naibalik yung Ark of the Covenant doon sa kanyang lugar sa Jerusalem, nagpuri si David, mga kapatid, na walang reservation. To the point, mga kapatid, na hindi na siya makilala na hari. Dahil noon kasi, dignified ang hari. Tapos,
Parang, ibang royalty eh. Pag kumilos, no? Pati kumain, talagang dignified. But when it comes to worship, si David, mga kapatid, tinignan siya ng kanyang asawa na si Michal, mga kapatid. Tinignan siya. At ang nahiya sa kanya, yung kanyang asawa. Ano bang nangyari sa aking asawa? Dahil yung kanyang best bilang hari, nahupad, mga kapatid. So common man siya, mga kapatid. Sayaw siya ng sayaw na puri sa Panginoon. Talagang yung tinatawag na Shabbat praise sa Hebrew. Shabbat means you are praising God like crazy. Parang Shabbat. That's one of the word, mga kapatid, sa praise and worship. You're, worshiping the Lord. No? Crazy. Actually, doon galing, mga kapatid, yung mga nanonood sa concert, mga kapatid, na they're like crazy. Yung iba, mga kapatid, gustong-gusto nila, mga kapatid, pupunta sa stage, tatalon. Di ba, nakikita natin yan? Tapos maghintay sila na mayroong sasalo. Ewan ko lang, mga kapatid, kung walang sasalo. It's like crazy, right? Pero accepted ng lahat yan dahil they understand. Of course, dahil minsan yung iba, mga kapatid, high sa drugs. Accepted. Pero bakit pagdating sa worship sa Panginoon, parang karamihan sa atin, mga parang, wait, kailangan dignified. I believe, mga kapatid, I believe. But kung tingnan natin, mga kapatid, King David, sa kanyang paghahanap sa Panginoon, he worship God. Doon, mga kapatid, galing siya, back praise. It's like praising God like crazy. Amen. Sumasayaw siya, mga kapatid. Nahupad yung kanyang damit as a king. Sumisigaw siya sa Panginoon. Shout. Ano yung shouting, mga kapatid? Walang reservation na ginawa niya sa Panginoon. Hindi lang hype. Not a hype. Kasi iba ginagawang hype. Empty inside but too much outside. That's hype. Now, ang Panginoon naghahanap in truth and in spirit. Galing sa loob, lumalabas. Truth, spirit. That's worship, mga kapatid. Yun ang ginagawa ni David. So, ito yung kanyang, dahil yun ang kanyang nasa puso. Whom do I have in heaven but you? And I desire nothing on earth but you. 16:11, still David. You revealed the path of life to me. Pinapahayag mo ang daan ng buhay sa akin. Di ba may kasabihan, life is a journey? Amen. Ang buhay ay paglalakbay. Pero sabi ni David, Panginoon, pinapahayag mo ang landas ng buhay sa akin. Yes, life is a journey, but God can reveal the path of life. Hallelujah. Ito yung daan na dapat kong tahakin. In your presence is abundant joy. Sa presensya daw ng Panginoon, mga kapatid, andun yung abundant joy. Minsan nga, mga kapatid, yung joy ngayon, nasa mga produkto na lang joy. Dishwashing. But joy ay galing sa Panginoon. In your presence is abundant joy. Alam niyo, abundant, mga kapatid. Law of demand and supply. Kapag abundant, mga kapatid, anybody can acquire. Abundant sa atin ang water, right? Kaya walang dapat na mamatay, mga kapatid, na dahil hindi nakainom ng tubig. Right? Kailangan hindi maging reason yan, mga kapatid. Paano siya namatay? Hindi kasi siya nakainom ng tubig. Magulat tayo, mga kapatid, kung ganon. Dahil napakaraming tubig sa atin. Abundant. Also, David said, ito yung word na ginamit ni David, in your presence is abundant joy. Pero bakit ngayon maraming mga kagulumihanan? Depression. Joy is direct opposite with depression. You cannot be depressed kapag mayroon kang kagalakan. Meron bang na-depress na mag-smile? No. A frown in the face is opposite with joy, smiling. Gusto na ngayon, mga kapatid, yung mga smiles.
mga emojis. You reveal the path of life. In your presence, O God, is abundant joy. In your right hand are eternal... Ano sinabi? Pleasures. Naalala ko mga kapatid, pag, di ba, mag-fill up ka, punta ka sa Hong Kong o Singapore, parang wala nang maraming interrogation lagi. Kasi, pag lalabas ka, naghang ako mga kapatid. Okay? Sa immigration, of course. Parang walang interrogation mga kapatid. Ang i-fill up, may i-check ka eh. Anong purpose? Purpose of visiting the country. Ang madalas na sabi, okay, pleasure or holiday. You need to check. Dahil nandun ka. Bakit tayo ay gustong pumasyal, puntahan yung lugar na yon? It's pleasure, right? Amen. Bakit gusto mong magbakasyon? Pleasure. Bakit gusto mong kumain ng masarap na pagkain? Pleasure. Dahil gusto mong subukan yung kakaibang lasa. Pleasure. Di ba? Amen. David said, in your right hand are eternal pleasure. Naalala mo yung bago kang bumili ng gadget, cellphone? Amen. Kung i-graph mo pa lang yung iyong maramdaman sa first week or second week, yung merong ganon, merong surge na yung pleasure na naramdaman, right? Laptop, bago. Kaya sasakyan, bago kang nakapag-drive. Yung, kung i-graph mo mga kapatid, that first week or say month, kung i-graph mo yung pleasure, kaya ganun. And then maya-maya, dahan-dahang bababa yan. Kaya nga, minsan iniiwan mo na lang eh. Saan ko ba talaga yung cellphone ko? Tumawa kayo dahil yun ang totoo mga kapatid. Amen. Tapos, saan ko ba na? Why? Because anything in this world, magbigay siya ng surge of happiness, not joy. Surge of happiness kapag ating naranasan, but maya-maya, dahan-dahan siyang bumababa. And then maghanap ka naman ng iba, apalitan ko yung aking mag-upgrade na naman ako. And then pag naka-upgrade, maya-maya, bababa na naman. Kaya ang iba ngayon mga kapatid, minsan may 3 cellphone, mga kapatid. Yung iba parang mangkudkuran na lang mga kapatid. Why? They may surge of happiness. But David said, Lord, in your presence there is abundant joy. And in your right hand, there are eternal. Hallelujah. Shall we worship the Lord? Let's bless the name of the Lord. In your right hand, oh, there are eternal. Amen. Wala nang makahigit pa mga kapatid sa experience sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Sa mga na-addict na hindi ko naging addict ng drug, mga kapatid, I believe hindi lahat ng addiction ay masama. I believe mayroong isang addiction dito sa mundo, mga kapatid, na very good kapag addicted tayo sa Panginoon. Amen. That means you cannot live without it. Yun ang pakiramdam mga addict, mga kapatid. Na? Hindi pwedeng mabuhay kung wala, parang nanginginig sila kung wala yun, mga kapatid. I pray to the Lord, mga kapatid, na you and I will be addicted to the presence of God. That means I cannot survive without your presence, God. I need a dose of your presence. Hallelujah. Dahil hindi pwedeng magsabay, mga kapatid, ang addicted to the presence of God and any addiction of the world. Lahat ng addiction ay mamamatay, mga kapatid. When you're addicted to Jesus and His presence, mga kapatid, all other form of addictions, they will go away. Lahat, mga kapatid, ng uri, mga kapatid, ng fleshly desire, carnality, they will go away. When we are addicted to the presence of the Most High God. Now, amen. Kapag nag-desire talaga tayo ng presensya ng ating Panginoon,
every service like this ay ating pinapahalagahan. In your right hand are pleasures evermore, or eternal pleasures. Few more verses and I'm done, mga kapatid. Few more verses. Nehemiah chapter 1 verse 3. They said to me, maging ko ito kanina, mga kapatid. They said to me, the survivors in the province who have turned from the exile are in great trouble and disgrace. Jerusalem's wall has been broken down and its gates have been burned down. Ito yung balita na karating kay Nehemiah, mga kapatid. And verse 4, dito ko magtatapos and we will pray. When I heard these words, I sat down and wept. I mourned for a number of days, fasting and praying before the God of heaven. Now, si Nehemiah po yun, no? Maganda yung kanyang pwesto, ang kanyang trabaho, dahil tagapagbigay siya ng saro sa hari, Nehemiah. That means, if you please, para siyang special assistant to the President SAP Nehemiah. Hindi ka pwedeng tagapagbigay ng inumin ng hari kung hindi ka trusted. Dahil uso noon, mga kapatid, yung nilalason at maraming mga hari noon namatay dahil sa Panginoon. Kapag i-appoint ka ng hari na tagapagbigay ng saro or drink, tubig or wine, whatever na kakailanganin ng hari, ikaw yung malapit sa kanya. Yun ang posisyon ni Nehemiah. Tagapagbigay siya ng saro sa hari. But one day, mayroong balita na nakarating sa kanya, ang Israel. Nasira yung mga pader. Ang templo ay nasira. Ang syudad ay naging desolate. Sa verse 4 sinabi, when I heard these words, I sat down and wept. Umupo siya, mga kapatid, at umiyak, tumangis. This time, ang kanyang pag-iyak at pagtangis hindi para sa kanyang sarili. Maraming pag-iyak ngayon, mga kapatid, dahil na problema tayo, dahil din sa ating kagagawan. Maraming pag-iyak ngayon, mga kapatid. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. And then in the spirit, minsan sasabihin ng Panginoon, inani mo lang kasi yung ginawa mo eh. Oh God! Nehemiah ay hindi ganun ang senaryo kay Nehemiah. He was in a very nice position. Very successful in life. Tagapagbigay ng saro ng hari. Siguro kung fame, wealth, or we would say stability ang pag-uusapan, nandun si Nehemiah. Pero mayroon siyang kakaibang desire higit kaysa kanyang present na kalagayan. Nung narinig ni Nehemiah ang balita na yun, siya ay umupo at tumangis sa Panginoon. By the way, you cannot weep not unless you are given to the situation. Halimbawa, merong napahamak. Iba-iba ang pwede na. Kawawa naman. But still, sana wag mangyari sa kanila. And still, you go on at hindi naging affected yung ating daily life. Pero si Nehemiah, hindi ganun, mga kapatid. Nung narinig niya yung kalagayan ng kanyang mga kapatid doon sa Jerusalem, they were living in tents, miserable. Anytime pwede silang pasukin ng kaaway, wala ng pader, sunog lahat. Wala na silang templo na kung saan doon sila pwedeng manalangin. Kanilang mga bahay, mga torn down, Brother Mike. Hindi na-fixed. Very humiliating ang kalagayan ng Israel. Nung nalaman ni Nehemiah yun, mga kapatid, yun ay bagay na nag-struck sa kanyang puso. He wept, he sat down, number of days, hindi lang hours. Hindi lang oras, Sister Rose. But number of days.
He wept before God, God of heaven. At hindi lang siya, mga kapatid, maging ang lasa sa pagkain ay umalis sa kanya. Hindi siya kumain. Dumating ba sa atin ang punto, mga kapatid, na meron tayong bagay na naramdaman na affected yung ating pagkain? Now this time, hindi dahil sa problema personal. Dahil ito sa kalagayan ng kanyang kapatid, mga kapatid. Maging desire sa pagkain ay inalis niya. He fasted and prayed for the God of heaven. Kung ating ipagpatuloy yan, mga kapatid, tumayo tayong lahat. I'm done.